So, ayan, kinakabahan na nga, first clip pa lang. Pero samahan niyo ko, kinakabahan ako. Parang ilan ako nag-shoot ng ganito sa maraming tao. So, hindi ko alam kung okay ba. So, well, anyway, today is a very special day and I'm really excited. Now, for the first time, lalabas na tayo ng Asia. And itong lugar na pupuntahan ko ay, bata pala nakikita ko na siya sa mga posters, sa mga postcards, sa mga picture ng encyclopedia. And now, pupuntahan na natin siya. And hinihingal ako kasi nai-excite ako. Nahihiya ako kasi. May mga taong tumitingin, hindi naman ako sanay na talagang nagbabalag ng ganito. So, I hope mag-enjoy tayo sa buong stay. So, just to share lang din, kung marirecall ko, parang it took me 2 to 3 weeks just to plan everything. Like yung mga bibilin ko, yung mga dadalhin ko doon, kasi yung itinerary ko. Feeling ko nangyari si Lizu. 33 yung general entry ticket. Oh, please be advised that weekends and holidays, 11 a.m. to 2 p.m. can be busy. Yung itinerary ko, parang grabe, ni-research ko pa siya talaga. Nanood ako sa katutak na vlogs just to check ano ba meron doon, ano ba yung kailangan kong gawin doon, ano ba yung mga i-expect ko doon. Yung feeling na medyo parang nakakakaba and exciting kasi it's really a new destination na talagang never ko pa siya napuntahan and hindi na siya Asia. So, syempre yung culture nila doon, yung way of living nila talagang iba. So, medyo kinakabahan talaga ako. Pero na-excite ako kasi hindi naman to usual na ginagawa ko na magta-travel ka alone. And sa bansa talaga na hindi ka pa familiar, like kumpara sa mga napuntahan ko na like Bangkok, Malaysia, Indonesia, tapos Thailand, yung mga malalapit lang sa Pilipinas. Pero ngayon, lalayo tayo, 8 hours tayo lilipad sa ere. So, doon ako talaga medyo kinakabahan. Pero, yung ginagawa ko yung itinerary, na-excite talaga ako kasi inuunti-unti kong i-research, tapos parang saan ako sasakay na bus, ano yung sasakyan kong train. Tapos, nandun yung excitement and kaba na ano ba yung darating gano'n. Kaya, ayun, excited lang ako. Actually, itong trip na to, hindi naman talaga siya like planned na matagal. Parang it took me 2 months para i-secure lahat, like visa, budget, syempre. Ipunin lahat yun. So, it took me 2 months, almost 3 months para ma-prepare lahat. Kasi, syempre, pag may dumating na opportunity, kagaya nito, i-grab na natin kasi hindi naman tayo laging pupunta sa mga bansang malayo sa Asia. Kaya, grab lang ng opportunity. Kaya ngayon, gamitin natin ang ating compliance leave. Dahil naka-compliance leave ako sa work, samantalahin natin yon to leave Singapore. To escape work. Escape work. Guys, na-amaze ako. Inosente. Pero kanina pa kasi ako nagtataka, parang 2 hours na lang yung flight namin. So, dapat umaga na, parang ang dilim pa rin. Anong nangyayari? Tinignan ko sila, madilim din. So, isa nakita ko maliwanag. Apparently, ito pala parang dim. First time ko to. Natutuwa ako. Ay, pinutin natin. Magliliwanag siya, makikita mo na yung totoong araw. Amazing. Well, first timer po, don't judge. Ang galing, na-amaze ako. Kaya lang, ang tigas niyang pindutin oh. Diba? Nagliliwanag. Makikita mo na yung totoong liwanag kapag nasagad mo ata siya. Kasi yung isa doon maliwanag. So, ayan diba? Pero tsagaan lang. Sakit lang niya pindutin. Ayan nakikita na yung diwa. Ang galing. First time ko ito na-try, na-encounter. Tao na tayo. Welcome to Sydney! So, ngayon, nag-iikot-ikot lang ako dito sa area ng Newtown. Yung place is called Newtown. Malapit lang dito yung hotel na nabook ko. Okay, first thing, weather. Start na kasi ng December. So, summer talaga ang weather nila ngayon dito sa Sydney. So, hindi siya winter. So, baliktad. Una kong paglapag, sabi ko, Pinas. Ganun yung level. Pinas. Pero ngayon, mahangin, malamig. Maganda yung weather. Para siyang Tagaytay sa hapon, pero mas mahangin. Ayun Hindi ko alam kung naririnig nyo, pero
mahangin ngayon. Ang ganda ng area, ang ganda ng area. Alam mo, hindi ka nasa Pinas, hindi ka nasa Singapore. Pinoy spotted! Ayan o. Diba? And nakita ko na yung Newtown Station. So, pag-isip ko kung pupunta ba ako ng Circular Quay. Kasi, if yes, baka punta na ako sa City Opera House, first day pa lang. Pero sige, tignan natin. Taon na tayo kasi nakapag-top up na ako ng Opal card. Actually, Opal card na to, nabili ko siya sa SG. May seller doon na hindi niya na ginagamit. And tinry ko kasi siyang i-top up gamit yung app na Opal sa SG. Pero di siya nag-work. So, advice niya is kailangan talaga siyang malagay or matap dito sa machine. And so far man okay. Ito yung isa sa mga MRT dito sa may Newtown Station. Mainit na malamig. Ang weird ng panahon. Hindi ko ma-describe. Kapag nasa lilim ka, ang lamig, parang kang nasa Tagaytay. Pero pag tumapat ka sa may araw, mainit. May araw, pero hindi siya malagkit. Yun ang napapansin ko sa weather, which is, gusto ko siya. Ay, ito pala yung mga double-decker ba? Ay, train, no? Diba? Ang galing, no? Double-decker yung train nila. So, actually, hindi ko alam bakit ba't ako pumasok. Pero, tinry ko lang kasi Opal card and nag-tap naman siya. Pero actually, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero ang kailangan kong puntahan ay Circular Quay. So, hindi ko alam kung saan side ako. So, bahala na si Batman. First day pa lang. So, kailangan nating research. Kasi bigla na lang tayo nagpunta dito kasi nag-bore ako sa hotel. Kasi wala pa talaga akong itinerary ngayon. Sabi ko, lalabas lang muna ako. Tapos check ko kung malapit ba yung train station. Ang lapit ng train station. So, might as well try. Tinry ko, okay. So, saan tayo ngayon? Ang ganda lang sa feeling yung nandito lang ako sa labas. Wala akong talagang specific itinerary. Doon, ang dami kong pinlano. Pero first day pa lang naman kasi. So, ang dami kong pinlano. Pero parang iba yung feeling na nandito ka, chill. Nakikita mo yung mga tao chill. Hindi ko ma-explain, pero yung parang hindi masyadong nagmamadali yung mga tao. Well, mabibilis sila maglakad. Pero iba yung vibe, hindi yung parang, hindi ma-explain. Siguro parang hindi siya vibe ng Singapore na parang always on the rush yung mga, well, always on the rush din naman sila kasi bibilis din naman nila maglakad. Pero, parang chill lang sila eh. Parang, ano ba? Parang laid back sila. Parang, ang sasaya nila. Ano, lipat na ba tayo dito? Ilipat na ba tayo dito? Pero, yun lang, parang, ewan ko, siguro touristy yung place. Pero, ayan o, diba, napapaligiran tayo ng mga, hindi natin typical lagi nakikita sa trabaho, sa bahay, sa opisina, sa trend. So, pa-sunset na ba? Parang 7-something pa ata ang sunset. Pero ang ganda lang, ang peaceful lang, kahit ang daming tao, ewan ko, gusto ko yung vibe. Ang ganda ng sunset. Oh, kita nyo ba yan? Totoo yan, no? Ang ganda, nakakatuwa. Ang lakas ng hangin. Ang dami nang tumatakbo dito. So, parang, hindi ko alam kung naririnig nyo ako kasi medyo ang lakas ng hangin talaga. Pero hindi ko alam kung nakakatulong yung mic. Ayan, no? Lakas ng hangin. Lamig. Parang, sa tanghali lang talaga siya mainit. Pero pagdating ng hapon, ang lamig niya. Ayan, ang ganda ng view. Pa-wide natin para sa inyo. Diba? Ang ganda talaga. Tapos ang peaceful lang ng mga tao. Paulit-ulit ako sa peaceful, pero kasi iba talaga, iba yung vibes niya. Compared to Singapore, syempre, yun lang naman ang comparison ko. I mean, compared to, like, kunwari sa Marina Bay Sands. Kahit maraming tourist sa Marina Bay Sands, medyo in-rush yung mga tao. Ito parang chill lang. Siguro dahil kasi may effect din talaga yung weather na hindi, pagpa-sunset, hindi siya mainit. Alam talaga, para ako nasa Tagaytay na medyo pahapon ng Baguio. Parang ganun. So, just to give a comparison. Or at least, para ma-imagine ninyo. Ano ba yung weather? Anyway, I think my first day is done. Ano pa lang naman to? This is just a glimpse. Patikim pa lang yan. Patikim pa lang, syempre.
And first day pa lang, halos kakarating ko lang din kanina, mga 12 or 1 p.m. dito, galing flight. Nag-ayos na ng gamit. Tapos, quick na check doon sa area ng hotel ko. And then, punta na ako dito. Hindi ko nga alam, wala akong sinerch na daan. Parang, sige, bahala na kung magkaligaw. Di, mag-Uber na lang. Which, by the way, ang mamahal ng Uber nila dito. Like, parang peak hours ng Singapore kapag galing kang airport pauwi sa mga bahay-bahay. Like, $65. Mura na yung $65. So, ayun lang. Uwi muna tayo. Siguro, bibili muna ng pagkain. Hindi ko alam. Actually, parang hindi ako nagugutom. Parang, nabusog na ako sa mga nakita kong views sa weather day. Yun lang.